Ang malamig na simoy ng hangin sa hapong iyon ay tila hindi lamang nagwawalis sa mga tuyong dahon ng sementeryo, kundi pati na rin sa mga kwentong walang sinuman ang nangahas magsalita. Halos 5:30 na ng hapon, at ang sikat ng araw ay hindi na lubusang tumatama. Anging isang gininto ang kislap lamang ang sumasala mula sa matataas na sanga, nanginginig na parang natatakot na labis na magbigay liwanag. Sa labas, patuloy lang ingay ng lungsod, ngunit sa loob, tanging kaluskos ng mga dahon at ang mabibigat na yabag ng mga nagdadala ng kalungkutan ang naririnig. Umugot ng malalim na hininga si Maria nang pumasok siya sa bakal na tarangkahan. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng mahinang halimuyak ng mga bulaklak na binili niya sa kanto ay nagpakipot sa kanyang dibdib. Si Diyos at Gabriel, ang magkakambal na 11 taong gulang, ay naglalakad sa tabi niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay na may kakaibang lakas, halos pang bata, halos pang matanda. Alam nilang naapektuhan ng kanilang ina sa lugar na iyon. Kahit kailan, hindi niya ito binabanggit ng malakas. Nga, ayos lang po ba? Pulong ni Gabriel, ang mas sensitibo. Hindi agad sumagot si Maria. Ipinahid lang niya ang kanyang hinlalaki sa kamay ng bata na parang nagpipinta ng nakikitang kalmado sa balat nito. Sa bawat hakbang, mas tumibilis ang tibok ng kanyang puso. May mga sandali na talaga siyang iniisip na maririnig niyang muli ang tawa. Ang tawa ni Juan, ang ama ng mga bata, na umalingaw sa pagitan ng mga lapida tulad ng dati. Isang ilusyon na binuo ng pag-ibig at sakit na hindi kailanman nawala. Lumuhod siya sa harap ng nicho nang makarating sila. Isang simpleng lapida, gawa sa puting marmol, may litrato ni Juan na nakangiti, isang mainit na tingin, halos buhay na buhay para lamang ilagay doon. Nanatili si Diyos, na hindi gumagalaw, nakatingin ng matalim. Pinitawan ni Gabriel ang maliit na bukulat at maingat na hinawakan ang litrato, tulad ng lagi niyang ginagawa. Pinigilan ni Maria ang kanyang hininga, pilit na hindi bumagsak sa harapan nila. Kumusta? Juan, bulong niya. Dinala ko ang mga bata. Ang laki na nila. Ang kanyang boses ay mahina, garalgal, na parang bawat salita ay itinutulak ng mga alaala. Lumakas ang hangin, inangat ang isang hibla ng kanyang buhok. At sa mismong sandaling iyon, isang tunog ng matatag na yabag ang umalingaw sa likuran niya. Mamahaling sapatos, matibay na hakbang, at isang amoy ng matapang na pabango ang humalo sa malamig na hangin. Hindi na kailangan pang lumingon ni Maria upang maramdaman na may papalapit na masama. Mas lumapit sa kanya si Diyos at Gabriel, isang natural, halos pang hayop na instinto. Nang sa wakas ay lumingon siya, nakita niya si Gino de la Cruz na nakatayo 3 metro ang layo. Nakasuot ng maitim, walang bahid, dungis na trahe, na may ekspresyon ng isang tao na handa ng sumabog. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumobo, taliwas, sa kanyang pinipigil na mukha. Ang lalaki ay may hawak na mamahaling mga bulaklak sa kanyang kanang kamay, ngunit tila hindi niya napansin ang hawak. Tanging si Maria at ang mga bata ang nakita niya. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na hawakan ang libingan ng aking anak? Ang kanyang boses ay humiwa sa katahimikan na parang matalas na kutsilyo, mabilis, malamig, at matalas. Ang kanyang sigaw ay nagpalingon sa isang asawa. Ilang lapida ang layo na may takot sa mata, ngunit hindi sila lumapit. Ang eksenang iyon ay may enerhiya na nagtataboy sa mga usyoso, ang uri ng hidwaan na walang sino man ang gustong pagharian. Dahang tumayo si Maria, hindi dahil sa takot,
kundi dahil nanginginig ang kanyang katawan sa impact ang mga salitang iyon. Mas lumapit pa si Gino. Ang kanyang mukha ay ilang sentimetro na lang ang layo mula kay Maria. Ang kanyang mga mata ay nagalagablab sa galit, ngunit sa likod nito ay may iba pa, matinding takot. At nakilala yun ni Maria, takot na mawala sa kontrol. Ginoo. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Pwede po kayong magpababa ng tono. Narito ang mga bata. Wala silang kinalaman sa aking Juan. Ang huling pangungusap ay lumabas na parang dura, isang tiyak na hal. Umugot ng hininga si Maria pagtatapos ay isa pa. Alam niyang dating ang sandaling iyon, ang pagkikita na kanyang kinatatakutan mula nang mamatay si Juan. Sa nanginginig na mga daliri, inilagay niya ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang blusa. Nang mahawakan niya ang gilid ng litrato, naramdaman niya ang matandang hapdi sa kanyang dibdib, isang halo ng ibig, at pagluluksa na hindi kailanman nawala. Kinuha niya ang nakatuping litrato, nakupas na ang mga gilid, at iniabot kay Gino. Sigurado po ba kayo rito? Inagaw niya ang litrato mula sa kamay ni Maria, na parang gusto niya itong punitin. Tumingin ng may paghamak muna, at dahan, na may tila kawalang paniwala. Si Juan yon, ilang buwan, bago siya namatay. Nakasuot ng gray na shirt. Malawak ang ngiti, may bahagyang bigote, at malbas. Hawak niya si Diyos, at Gabriel na mga sanggol pa, isa sa bawat braso. Isang intimate na litrato na kahit pera ng mundo ay hindi mabibili. Sinubukan ni Gino na itago ang panginginig. Ipinahid ang kamay sa kanyang mukha, nilunok ang lawoy. Ngunit ang huling dagok ay dumating nang baligtarin niya ang litrato at nakita ang sulat. Kamay. Ang sulat. Kamay ng kanyang anak. Maliit, balukpot. Isinulat ng nagmamadali. Tulad ng lagi niyang ginagawa. Ang tatlo kong mahal. Ang buong buhay ko. Malakas na humangin. Sa sandaling iyon, inangat ang isang bahagi ng damit ni Gino na parang gustong ilantad pa ang kanyang malamig na katawan. Ang kanyang mga mata ay bumukas ng bahagya. Isang bagay na walang sinaman ang nakakita. Ang malakas na negosyante ay nahihirapang huminga. Sinuri ni Maria ang bawat micro-ekspresyon na parang ang kanyang kinabukasan ay doon na pinagdesisyonan. At ganoon na. Mahal ni Juan ang mga bata. Ginoo, mahina niyang sinabi. Gusto niyang sabihin sa inyo, ngunit natakot siya sa inyong reaksyon. Ibinigay ni Gino ang litrato ng padabob. Tumalikod siya ng ilang segundo. Ipinahid ang kamay sa kanyang buhok na masyadong ayos para sa ganoong galaw. Parang isang taong sinuntok sa tiyan. Hindi ito nagpapatunay ng kahit ano na kaya niyang sabihin, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating bigat. Gusto niyo bang itanggi ang sulat, kamay ng inyong anak? Ang matatag na tingin ni Maria ay humiwa na parang salamin na inilagay sa harap niya. Nagtagal si Gino ng ilang segundo. Umugot ng malalim na hininga na parang muling binubuo ang makapangyarihang karakter na kanyang ginagampanan araw-araw. Nang muli siyang lumingon, nabawi na niya ang bahagi ng maskara, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Patuloy na may takot ang kanyang mga mata. Kailangan kong aralan ito ng maigi, sabi niya, binaba ang tono. Kailangan nating usak. Ibigay mo ang iyong numero ng telepono. Alinlangan si Maria, ngunit hinawakan ni Diyos ang kanyang braso, nagtanong ng mahina kung maayos ang lahat. Hindi niya sila kayang takutin. Hindi doon, hindi malapit kay Juan. Itinala niya ang numero.
Mabilis na inilagay ni Gino ang papel na parang humahawak ng baril. At tawag ako, pangako niya. Gusto kong malaman ng eksakto kung ano ang nangyari. Umalis siya nang hindi nagpaalam. Mabilis ang mga hakbang, halos natitisod sa kanyang sariling mga ideya. Nanatili si Maria na nakatayo doon. Pinapanood ang lalaki na nawala sa pagitan ng mga puno. Alam niyang kilalanin ang amoy ng panganib kapag naramdaman niya yon. At sa sandaling iyon, napagtanto niya. Hindi iyon ang ekspresyon ng isang lolo na masaya sa pagtuklas ng kanyang mga apo. Ito ay ang ekspresyon ng isang taong nakakita na naninginig na ang kanyang imperyo. Lumakas ang ulan. Sinuman ni Gabriel ang bukwet na nahulog sa lupa. Mahigpit na hinawakan ni Diyos ang kamay ng kanyang ina. At nang umalis sila, binaligtad ng hangin ang litrato na iniwan ni Maria na nakasandal sa lapida. Ipinakita ng isang segundo lamang ang pangungusap na isinulat ni Juan. Isang simpleng pangungusap. Ngunit sapat na malakas upang ipahayag ang lahat ng darating pa. Sa mga araw na sumunod sa pagkikita sa sementeryo, may nagbago sa hangin. Ngunit hindi ito pag-asa. Ito ay ang hindi komportableng pakiramdam kapag ang kalangitan ay masyadong maliwanag. Ngunit ipinahihiwatig ng hangin ng paparating na bagyo. Napansin ni Maria ito sa mga pinakamaliliit na detalye. Maagang tumatawag si Gino. Masyadong kalmado, magsalita, nagtatanong tungkol sa mga bata, na may delikadesa, na hindi akma, sa lalaking sumigaw sa kanya, sa harap ng libingan. Sabi niya, gusto kong mas makilala ang aking mga apo. Siguradong gusto ito ni Juan. Mukha siyang taos, puso, mukhang nagsisisi, ngunit ang tingin niya noong araw sa sementeryo ay patuloy na nagliliyab sa alaala ni Maria ang matigas, halos matalas na kislap na yon, nang makita niya ang litrato ng magkakambal. May isang bagay doon na hindi tumugma sa pagmamahal, sa pangungulila, marahil, sa pag-ibig. Kailanman. Gayunpaman, para sa mga bata, sinubukan niyang maniwala. Tumating si Gino, 2 araw pagkatapos, sa pintuan ng simpleng bahay ni Maria, sa isang simpleng distrito sa Kamaynilan. Isang itim na kotse na nakaparada sa makipot na kalsada ang umakit sa atensyon ng mga kapitbahay. Pumaba siya na may dalang plastic bag na naglalaman ng mamahaling laruan. Halos pang isang taong dumating sa isang kaarawan na hindi ininbitahan. Nagulat sina Diyos at Gabriel, mahiyain, ngunit magalang. Sinusuri ni Maria ang lahat, bawat kilos niya, bawat peking ngiti. Yumuko si Gino sa taas ng mga bata. Pilit pinapalambot ang kanyang matigas na hitsura. May mga mata kayo ng inyong ama, lalo na ikaw, Gabriel. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, medyo nagdududa. Nanatili si Diyos malapit sa kanyang ina, na parang binabantayan ng teritoryo. Tumagal ng ilang minuto ang usapan. Nagsalita si Gino tungkol sa paaralan, sa mga oportunidad, sa kinabukasang puno ng pag-asa na maaaring magkaroon ang mga bata. Napakarami niyang sinabi tungkol sa kinabukasan na tila sinusubukan niyang bilhin ang kasalukuyan. Nang umalis siya, iwan siya ng calling card sa mesa, isang manitis, eleganteng sulat. Itinago ni Maria ang card sa drawer at nilak. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Gino, inanyayahan si Maria na mag-usap ng mahinahon sa kanyang opisina. Ang kanyang boses ay masyadong matamis, masyadong sinanay na pati ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ay tila pinagpraktisan. Ang gusali ay nasa Ayala Avenue, mahigit 20 palapag sa itaas ng isang mundong hindi pa kailanman narating ni Maria. Ang amoy ng mamahaling carpet, ang pinigilang tunog ng aircon,
ang mga salaming panel na reflect sa kalangitan. Lahat ay tila malayo sa kanyang buhay. Naramdaman niyang mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pumasok siya. Malaki ang silid. Isang buong pagat ng salamin ang nagpakita ng kalakhang Maynila sa ibaba. Nagpupumiglas na parang isang buhay na organismo. Hindi pa kailanman nakita ni Maria ang lungsod mula sa anggulong iyon. Naramdaman niya ang kanyang sarili na masyadong maliit. Lumapit si Gino na nakangiti. Aalok ng tubig, kape, isang komportabling upuan sa sofa. Gusto kong usap bilang matatanda para sa ikabubuti ng mga bata. Ang pangungusap na ito ay gumalaw sa kanya. Si Maria, kinakabahan, ay humugot ng malalim na hininga. Pinuksan niya ang isang leather na folder. Kinuha ang isang dokumento at dahang itinulak sa gitna ng mesa. Lahat ng kilos ay banayad na parang ayaw takutin ang isang takot na hayop. Naisip ko, ang isang patas na bagay. Pinagsamang responsibilidad. Pinagsamang kustodya. Lumaki ang mata ni Maria. Pinagsamang. Siyempre, mananatili sila sa iyo. Ngunit maaari akong tumulong ng opisyal. Magbiti ng magandang paaralan, doktor, seguridad. Ito ay isang napakagandang salita. Napakakinis, napakasimple. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Iniaalok niya ang eksaktong bagay na pinakagusto niya para sa kanyang mga anak. Kinuha niya ang papel, binasa ng mabilis. Mahihirap na salita, mahahabang talata. Ngunit ang pahayag na pinagsamang kustodya ay naroon at tiningnan siya ni Gino na parang aalok ng regalo. Pumirma si Maria. Nang sa wakas ay inangat niya ang kanyang ulo. Napansin niya na ang ngiti ni Gino ay hindi umabot sa kanyang mga mata. 3 araw pagkatapos, bumaliktad ang mundo. Si Maria ay nasa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang kahera at tagasilbi. Isang ordinaryong umadeyon, payapa ang galaw, amoy ng bagong kape at toasted bread. Hanggang sa 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa pintuan. 2 pulis ang pumasok at hinalap si Maria Reyes. Ang naguguluhang tingin ng mga kasamahan niya, ang mabigat na katahimikan, lahat ay tila bumagal. Kayo po ay inaaso dahil sa qualified death at pandaraya. Paralisa si Maria. Ano? Paano? Ipinakita ng mga pulis ang isang sobre na puno ng pera na natagpuan sa kanyang bag. Desperadong itinanggi ni Maria. Sinabi niyang ito ay isang pagkakamali na walang katuturan na hindi niya kailanman hinawakan ng pera na yon. Walang nakinig. Isang kasamahan ang sumumpa na nakita siyang nagkakalkal sa kaha. Ipinakita ng mga kamera iyon mismo, ngunit naaalala ni Maria ang sandali. Sinuri niya ang kaha dahil inutos ng manager. Buti na lang yon, ngunit iba ang ipinakita ng video. May edit, nagputol, montage. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang magpaliwan. Ngunit kapag ikaw ay mahirap, ang katotohanan ay laging tila mahina. Sa pintuan, nang pusasan siya, nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada at sa likod ng dinted na salamin. Isang walang kilos na anino. Kumalam ang kanyang dibdib. Siya iyon, si Gino. Pumagsak ang mundo sa isang imposibleng bilis. Ang paglilitis ay mabilis, masyadong mabilis, para sa isang bagay na napakaseryoso. Ang public descender ay tila pagod,
Nagdubuklat ng mga dokumento habang kumakain ng energy bar. Nagdala ang prosecutor ng malinaw na ebidensya, video, testigo, pera sa bag. Tumayo si Maria. Sumisigaw. Kasinoongan yan. Ginawa niya ang lahat. Gusto niya ang mga anak ko. Pakiusap. Tingnan niyo ako. Ngunit walang tumingin. May pumukpok ng martilyo. 18 taon. Ang huling mga bagay na nakita ni Maria bago siya nawala ng malay ay ang likod ng public defender na papaalis na ang prosecutor na aayos sa mga papel ng nagmamadali at sa likod ng silid. Ang kislap ng isang gintong singsing ang parehong ginagamit ni Gino na reflect sa puting ilaw ng hukuman. Ang bilangguan ay walang amoy ng kalayaan, may amoy ito ng pawis, ng amag, ng nakatagong luha. Ang mga unang araw ay isang malabo, na takot, at katahimikan, ngunit si Maria ay hindi ang uri ng babae na sumusuko sa paghinga. Nakahanap siya ng kanlungan sa aklatan ng bilangguan sa ingay ng mga pahina na binubuklat sa magaspang na haplos ng mga lumang libro ng batas. Nagsimula siyang mag-aral. Nagsimula siyang magsulat. Nagsimula siyang labanan ng sakit gamit ang tanging sandata na mayroon siya ang pag-asa. Bawat gabi ay nagsusulat siya ng mahahabang liham para sa mga bata, puno ng pangungulila, puno ng pag-ibig. At mahina siyang umaawit ng kantang binuo ni Juan para sa kanila noong sila ay mga sanggol pa, ngunit walang liham ang nakarating, dahil kinolekta lahat ni Gino. Isa, at pinunit bago pa mabasa ng sinuman. Sa mansyon ng mga De La Cruz, lumaki si Diyos na malakas, matalino, at mapagkumpitensya. Lumaki si Gabriel na sensitibo, malikhain, laging gumuguhit ng mga mukha na hindi niya matandaan. Sinagot ni Gino ang kanilang mga tanong na matitigas na salita. Ang inyong ina, ililayo kayo ng buhay. Ngunit sa gabi, kapag patay na ang mga ilaw, mahina pa ring umiiyak ang magkakambal nang hindi nauunawaan kung bakit. Si Maria, sa bilangguan, ay nakaupo sa patio tuwing hapon at tinitingnan ang langit sa pagitan ng mga rehas. Malakas ang hangin at ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniimagin ang kanyang mga anak na malayang tumatakbo sa kalye. Nararamdaman ang sikat ng araw sa kanilang balat. Pumatawag sa kanya. Sa isa sa mga hapong iyon, nang tumingala siya, nakita niya ang anino ng isang eroplano na humihiwa sa langit. Magbilis. Malayo. Hindi mahabot. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga pader ng konkreto. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ni Maria na ang kanyang mundo ay nakakulong at ang sa kanila ay lumilipad na parang ang mga rehas sa paligid ay lumaki ng kaunti pa, na parang ang tadhana ay kakalak lamang ng pinto mula sa labas. Ang 18 taon ay maaaring tila mahaba kapag ikaw ay malaya. Ngunit kapag ikaw ay nakakulong, dumadaan ito na parang tubig, dumudulas sa pagitan ng mga daliri. Nararamdaman mo, ngunit hindi mo mahawakan. Para kay Maria, ang oras ay isang tahimik na kaaway, laging nauuna ng isang hakbang. Bawat kaarawan ng mga bata na iginuhit niya sa dingding ng selda. Bawat liham na isinulat niya at hindi kailanman nakakuha ng sagot. Bawat madaling araw na nagising siyang umiiyak, tumatawag kay Juan na parang maaari pa itong bumalik. Ngunit dumating ang araw ng kalayaan. Walang paputok, walang yakap, walang naghihinday sa tarangkahan. Pinuksan lamang ng bantay ang kandado at sinabi, "Maaari ka nang umalis, Maria. Iyan lang." At iyon lang. Lumabas si Maria na may dalang lumang backpack, isang litrato ng mga sanggol na kambal, at 100 puntos sa rotiso. Tumama ang araw sa kanyang mukha na parang masyadong malakas, halos malupit.
Inangat niya ang kanyang kamay. Pinoprotektahan ang kanyang mga mata. Hindi siya sanay sa ganong dami ng liwanag. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, narinig niya ang ingay ng lungsod ng walang rehas, mga dosina, motorsiklo, musikang dumadaan sa kotse. May tumatawa sa malayo. Buhay iyon, ngunit hindi iyon eksakto ang kanyang buhay. Hindi madaling makahanap ng trabaho. Walang gustong kumuha ng isang babaeng may criminal record, kahit walang tunay na ebidensya ng nangyari. Sa bawat panayan, naramdaman ni Maria ang tingin na nakatuon sa salitang dating bilanggo. Para itong nagdadala ng nakikitang karatula na nakasabit sa leeg. Tatawagan ka namin. Sa kasama ang palad, hindi akma ang iyong profile. Maraming naghihintay. Umuwi siya na umiiyak minsan naman ay tahimik na lumakad hanggang sa maubusan ng hininga. Ngunit hindi kailanman sumuko, dahil lang pagsuko ay nangangahulugang ibigay ang huling mga piraso ng sarili. Nabuhay pa, hanggang isang araw, halos hindi sinasadya, nakahanap siya ng oportunidad sa isang third-party cleaning company, mahirap na serbisyo, maliit ang sweldo, ngunit marangal. Pinigilan niya ang kanyang bag sa dibdib at nagpasalamat na parang nakatanggap ng himala. Sa unang linggo, tahimik na nagtrabaho si Maria, ginagawa ang lahat ng maingat na parang bawat ibabaw na kanyang nililinis ay magbabalik ng kaunting na walang dignidad. Ang malamig na pasili ng mga gusaling pang komersyal ng Maynila ay may amoy ng lumang kape at aircon. Ngunit para sa kanya, amoy ito ng panibagong simula. Isang Martes iyon, malapit sa 7:00 ng umaga nang magbago ang lahat. Uminto ang elevator sa ika-23 palapag at lumabas si Maria na itinutok ang kanyang kariton ng mga panirinis. Tahimik ang pasilyo na may mga pader na salamin na nagpapadaos-dos ng puting liwanag sa sahig. Distrado siya. Iniisip ang kape na ininom niya nang mas maaga nang makita niya ang isang pinto na salamin na may kulay, pilak na letra. De la Cruz, Executive Director. Jos de la Cruz. Uminto ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Ang pangalan ay tumama sa kanyang dibdib na parang pulob. Los. Ang kanyang Diyos, ang sanggol na kanyang pinagyehelas sa maraming gabi. Ang batang natakot sa kulob hanggang 3 taong gulang. Ang anak na nakita niyang lumaki lamang sa mga panaginip. Nanginginig ang kanyang kamay kaya nahulog ang basahan sa sahig. Lumapit si Maria sa pintuan na parang naglalakad sa isang minifield. Ang litrato ni Diyos, noong sanggol pa, na nakatago sa kanyang wallet, ay lumitaw sa kanyang alaala. Ang malalaking mata, mausisa, at ngayon. Isang matanda, isang ekutibo, isang ganap na lalaki. Nang hawakan niya ang doorknob, ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya pumasok. Hindi sa sandaling iyon. Umukas ang automatikong pinto sa tabi at isang boses ng lalaki. Mahina at nagmamadali ang umalinongaw. Excuse me, lumingon siya at nakita niya ito. Si Diyos, lumaki na, elegante, nakatiklop ang manggas ng kanyang social shirt. May kape sa kamay, may earphone na nakasabit sa leeg. Isang profesional na tingin, matatag, ngunit may kabaitan na agad niyang nakilala. Ito ang parehong tingin na ibinibigay niya noong sanggol pa sa mukha niya pagkatapos sumuso. Tumaan si Diyos sa tabi niya nang hindi napapansin. Ngumiti siya ng magalang. Magandang umaga, at umalis siya sa pasilyo. Nanatili si Maria na hindi gumagalaw. Ang kanyang paghinga ay bumagsak. Kailangan niyang sumandal sa kariton
upang hindi matumba. Umikot ang mundo, ngunit hindi bumagsak. Muling ayos lamang ito, na parang sa wakas ay nagpasya ang tadhana na ibalik ang isang bagay na kanya. Sa mga sumunod na araw, iniiwasan ni Maria ang masyadong pagtingin kay Diyos, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata, na sundan ito ng palihim. Maaga itong dumarating, laging may kaparehong itim na kape. Mabilis itong dumadaan sa mga empleyado, ngunit ginagalang ang lahat. Isang kalabisan na kaibahan kay Gino. Isang umaga, naglaro ang tadhana. Nabagsak ni Maria ang isang bot ng disinfectant na nabasag sa sahig. Ang tunog ay umalingaw sa pasilyo. Mabilis siyang yumuko, sinusubukang linisin bago pa may madulas. Ngunit isang piraso ng salamin ang nakayuwa sa kanyang daliri. Umulong siya ng sakit at bigla nakita niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Tugok ang boses ni Diyos. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at ibinalot sa kanyang daliri, mahigpit na pinindot ng maingat. Ito ang unang pagkakataon sa 18 taon na may humawak sa kanya sa ganitong paraan. Nilunok ni Maria ang pag-iyak. Ngumiti si Diyos ng mahina, nang hindi nalalaman na hinahawakan niya ang kanyang sariling ina. Mas mabuti kung pupunta ka sa ambulatoryo ng gusali. Ayokong magka-impeksyon. Tumulog lamang si Maria ng pasasalamat, halos hindi marinig. Ngunit sa loob niya, aapoy ang kanyang mundo. Samantala, nagsimula namang maramdaman ni Gino ang amoy ng banta. Ipinagbigay alam sa kanya ng isang security guard ng gusali na may isang empleyado ng paglilinis, isang Maria Reyes na umiikot sa mga pasilyo kung saan nagtatrabaho si Diyos. Ang pangalan ay bumagsak sa isip ni Gino na parang lason. Kinabukasan, lumitaw siya nang hindi nagpapaalam. Itinutulak ni Maria ang kariton sa pasilyo nang marinig niya ang tuyong tunog ng kanyang boses. Ano ang ginagawa mo dito? Paralisa siya. Ang kanyang likod ay tila kusang umuurong. Isang lumang reaksyon, natutunan sa sakit. Ngunit bago pa siya makasagot, lumitaw si Diyos mula sa katabing silid. Ano ang nangyayari? Itinuro ni Gino si Maria na may parehong paghamak na tingin ng nakaraan. Hindi dapat magtrabaho ang babaeng ito malapit sa iyo. Gusto ko siyang mawala rito. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat na narinig ni Maria ang kanyang sariling paghinga. Kinunot ni Diyos ang kanyang noo. Paano? Wala siyang ginawa. Hinila ni Gino ang kanyang braso. Alam ko kung sino ang mga taong ito. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata ng isang segundo. Alam niyang simula pa lamang iyon. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng tawag mula sa supervisor ng paglilinis. Isang formal na reklamo ang naisangpal laban sa kanya dahil sa panliligalig at pagpasok sa pinag-iigpitang lugar. Agad siyang tinanggal nang walang karapatang ipagtanggol ang sarili nang walang pagkakataong magpaliwanag. Sa huling umaga niya sa gusali, nanatili siya ng ilang minuto na nakatayo sa harap ng pintuan na salamin na may pangalan ni Diyos. Umugot siya ng malalim na hininga. Halos pumasok, halos sabihin ang lahat, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, nang makita siya ni Diyos sa elevator at nagtanong kung bakit siya aayos ng mga kahon, sinabi lamang niya, ang pangalan ko ay Maria. Maria Reyes. Kung sakaling kailangan mong alalahanin balang araw. Lumabas siya at sumara ang elevator sa mukha ni Diyos na litong-lito
balisa, halos nakikilala ang isang bagay na hindi niya mabigyan ng pangalan. Ilang oras pagkatapos, sa kanyang apartment, sa pilitang sinasaliksik ni Diyos ang buong pangalan nito. Lumabas ang mga lumang balita, ang hatol, ang kaso, ang mga litrato niya habang inaaresto, lahat. Ngunit ang detalye na sumira sa kanya ay hindi ang kawalang katarungan, kundi ang petsa. Napansin ni Diyos na siya ay 6 na taong gulang noong araw na nawala siya, at si Gabriel, sa buong pagkabata, ay iginuhit ang mukha ng isang babae na eksaktong kamukha niya. Nahulog ang panulat mula sa kanyang kamay. Ipinahid ni Diyos ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, umihina ng malalim, nakikipaglaban sa baha ng mga tanong. At nang tumayo siya, unti-unti, nang dumidilim ang kalangitan ng Maynila sa likod ng bintana. Isang malaking ulap ang bumabalot sa buong lungsod, handa nang bumuhos. Para itong bumalik ang panahon, para lang sabihin, ngayon, ang iyong pagkakataon na makita ang katotohanan. Halos walang tao. Ang parking lot ng gusali ng gabing iyon. Ang konkreto ay nagbigay ng malamig na echo sa bawat hakbang, at ang mga fluorescent light ay kumikislap sa ilang lugar na parang maging ang kuryente ay pagod na. Pinigilan ni Maria ang strap ng kanyang bag sa kanyang balikat. Mahaba ang araw, mabigat, puno ng walis, basahan, at napakaraming iniisip. Gusto lang niyang makauwi, maligo, nang matagal, at sa loob ng ilang minuto ay kalimutan na ang kanyang puso ngayon ay tumitibok lamang sa isang pangalan, Diyos. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay huniwa sa katahimikan. Hindi na lumingon si Maria, binirisan lang niya ang kanyang hakbang. Hindi ka natututo, ang boses ay nagmula sa likod. Malalim, garalgal, ngunit nagdadala pa rin ng parehong autoridad na nagpakulong sa kanyang kalayaan ilang taon na ang nakalitas. Huminto si Maria. Buong katawan niya ang react bago ang kanyang isip. Dahan siyang lumingon. Naroon si Gino, nakasandal sa isang haligi, nakasuot ng maitim na trahe. Ngunit wala na ang dating karangyaan. Nakahiyuko ang kanyang mga balikat, mas manipis na ang buhok, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na hindi na niya maitago. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na matigas. Ano ang ginagawa niyo dito? Ang boses ni Maria ay lumabas na matatag, bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitiyak na hindi mo nasisirain ang buhay ng aking mga apo. Ilang hakbang siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang sapatos ay pumalingaw-maw ng tuyo sa sahig. Bawat hakbang ay tila nagkakalat ng mga alaala. Ang hukuman, ang mga posas, ang salamin ng kotse sa kabilang kalsada. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Lumayo ka kay Diyos, kay Gabriel, o uminto siya, umihina ng magbigat. O gagawan ko ng paraan na ibalik ka sa pinanggalingan mo, kahit pa kailangan kong gumawa na naman ang panibagong kaso. Ang pangungusap ay nanatiling nakasuspinde sa hangin. Siya mismo ang nakapansin sa kanyang inanin. Naramdaman ni Maria na kumukulo ang kanyang dugo, ngunit sa unang pagkakataon ay hindi siya nagbaba ng tingin. Naroon pa rin ang takot na nakakapit sa kanyang balat, ngunit sa ibabaw nito ay may lumaking iba pa, pagod, ngunit buhay. Isang tapang na tanging matatagpuan lamang sa mga nawalan na ng lahat. Inalis niyo sa akin ang 18 taon. Sumagot siya nang hindi lumilihis ang tingin. Wala na kayong pwedeng nakawin pa. Nagbigay si Gino ng mapait na kalahating ngiti. Laging mayroon. Palapit na sana siya ng isa pang hakbang ng putulin ng ikatlong boses, ang parking lot. May mga bagay na kahit kayo ay hindi na kayang nakawin pa,
Lumingon si Gino. Si Maria din. Nakatayo si Diyos, ilang metro ang layo, humihingal. Ang amoy ng pabango ay humalo sa mabigat na hangin ng basement. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Gino patungo kay Maria, na parang sa wakas ay naitugma na sa wakas ang mga piraso ng puzzle. Narinig ko ang lahat. Sabi niya ng mahina, ngunit matatag, ang boses. Ang katahimikan na sumunod ay tila nagtulak ng hangin laban sa dibdib ng tatwer. Naramdaman ni Maria na nanghina ang kanyang mga binti. Ilang hakbang na lumapit si Diyos sa kanila, nakakuyom ang mga kamao. Kayo ang gumawa. Tanong niya, nakatitig sa kanyang lolo. Sinihilan niyo ang buhay niya para protektahan ako? Ibinuka ni Gino ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Wala nang palusot na babagay. Inalis ni Diyos ang kanyang tingin mula rito at tumigil sa harap ni Maria. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo na tila isang buong buhay. At sa sandaling iyon, nakita ni Maria ang batang kanyang pinaghihel, ang mukha na nakadikit sa kanyang dibdib, ang takot sa kulob, ang paraan kung paano niya hinahawakan ang kanyang daliri para matulog. Ang lahat ng ito ay naroon sa likod ng bahagyang balbas na yon ng malapad na balikat ng lalaki. Ikaw yan, bulong niya. Mas, para sa kanya, kaysa sa kanya, isang buhol ang bumuo sa lalamunan ni Maria. Na kaya lamang niyang tumango habang may mga luha na namuo sa kanyang mga pilik mata. Umugot ng malalim na hinina si Diyos na parang kailangan niya ng hangin para sabihin ang salitang matagal nang nakakulong. Mama, ang tunog ay umalinlawmaw sa walang taong parking lot. Isang maikli, simpleng salita na tumagal ng 18 taon bago lumabas. Sa wakas, dumagsak si Maria. Hindi na kayanan ng kanyang mga binti. Sinigurado ni Diyos na hindi siya babagsak. Niyakap siya na parang sa wakas ay natagpuan ang tamang lugar para umiyal. Umiyak siya na nakasandal ang mukha sa dibdib nito. Nararamdaman ang amoy ng kape, pabango at mga araw na hindi niya naranasan sa tabi nito. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata na parang gustong ukitin ang yakap na yon sa kanyang balat. Sa likuran, pinanood ni Gino ang eksena na may ekspresyon na pinaghalo ang galit, pagkakasala, at isang bagay na iniiwasan niyang maramdaman sa buong buhay niya. Pagsisisi. Ginawa ko yon para sa ikabubuti ninyo, mahina niyang bulong, nang walang humihingi ng paliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Maria, ni si Diyos. Ilang oras pagkatapos sa isang maliit na silid, na puno ng mga gawing at nagkalat na mga nota ng musika, sinubukan ni Gabriel na mag-concentrate sa gitara, ngunit patuloy na nagkakamali ang kanyang mga daliri sa parehong nota. Pumasok si Diyos nang hindi kumakatok. Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Iba ang tono. Nagtaka si Gabriel. Nang pumasok si Maria sa likod ng kanyang kapatid, nahulog ang gitara mula sa mga kamay ni Gabriel. Tumayo siya nang mabilis, na parang isang multo ang dumaan sa pintuan. Isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa silid. Naramdaman ni Maria na pinagpapawisan ng kanyang mga kamay. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi lumabas ang boses. Umakbang pasulong si Gabriel, nakadilat ang kanyang mga mata. Sinusubukang hanapin sa isang nagkakaedad na mukha ang alaala na bumabalot sa kanyang mga panaginip mula pagkabata. Kilala kita, bulong niya. Mula sa kanta, sa boses na umaawit noong bata pa ako. Isang kalahating ngiti ang nakatakas kay Maria sa gitna ng kanyang mga luha. Pinaghihel kita gabi.
Gabriel, inilalagay mo ang iyong kamay sa aking blusa at sinasabi mong doon ang pinakasiguro na tahanan sa mundo. Sinira ng pangungusap ang huling depensa. Tumakbo si Gabriel at niyakap ang kanyang ina nang may lakas na pinaghalo ang pangungulila, sakit at ginhawa. Lumapit si Diyos at niyakap din sila, bumubuo ng isang salansa ng mga braso, kamay, luha at mabilis na paghina. Ito ay isang hindi maayos na yakap, masyadong mahigpit, puno ng paghikbi. Ngunit ito ang unang yakap ng tatlo, isang buong pamilya na nagkasya sa isang maliit na espasyo ng silid. Ang gabing iyon, tatlo sila ang nagbahagi ng isang simpleng mesa sa isang apartment na mabilis na inubahan ni Diyos. Kanin, pritong itlog at kaunting gulay. Pagkain na ginagawa ni Maria dati at ngayon ay inihanda niya muli ng nanginginig ang mga kamay dahil sa emosyon. Maaari tayong magbukas ng kaso, Ma, sabi ni Diyos. May abogado, may ebidensya, may lahat. Kailangan niyang tiningnan ni Maria ang dalawa, umugot ng malalim na hininga. Halos kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa galit. Sabi niya, nililipat ang kanin sa plato. Kung mananatili akong nakakulong dito, patuloy siyang mamamahala sa akin, kahit malayo. Pinigilan ni Gabriel ang kanyang dinidor. Kung gayon, patatawarin niyo siya. Isip siya ng kaunti bago sumagot. Hindi ko alam kung kaya kong magpatawad, ngunit alam kong ayokong gastusin ang natitira sa akin sa iisip sa kanya. Gusto kong gastusin ito sa inyo. Ang katahimikan na sumunod na magaan. Sa pagkakataong ito, ang bigat na namayani sa silid ay hindi sakit, kundi desisyon. Tiningnan ni Diyos ang kanyang kapatid, pagkatapos ay ang kanyang ina, at sinabi, kung gayon, iiwan natin ang lahat, ang pera, ang kumpanya, ang apelido, kung kinakailangan. Magsisimula tayo muli sa kung ano talaga ang atin. Mabilis na kumurap si Maria, sinusubukang pigilan ng luha. Ayoko na may mawala sa inyo. Nawala na tayo, Ma, kalmadong sinabi ni Gabriel. Ngayon, pumili na lang tayo kung ano ang gusto nating makuha sa mga sumunod na buwan. Si Gino ay tumanda sa isang bilis na hindi niya maitago. Ang opisina ay inalis ang laman, ang kanyang agenda ay hindi na gaanong abala, at ang telepono ay mas madalas nang tumunog. Isang maulan na gabi. Isasaklatan ng mansyon, binuksan niya ang isang kahon na metal na matagal na niyang nakakandado. Sa loob, doselang gusot na liham. Ang ilan ay punit, ang iba ay sarado pa rin. Ang mga liha, Maria. Kumuha siya ng isang random, pinisilang dilaw na papel, at nagsimulang magbasa. Ang matatag na sulat, kamay nito ay nagkukuwento ng ibig, ng takot, ng pagmamalaki sa kanyang mga anak, ng maliliit na kwento mula sa bilangguan, kung paano niya sila iniisip sa bawat sinanang araw na pumapasok sa bintana ng selda. Sa huling linya ay nakasulat, kung balang araw ay makarating sa inyo ang mga salitang ito, tandaan, hindi ako kailanman tumigil, maging ina, kahit pa sinubukan nila akong ilayo sa inyo. Nahulog ang liham sa kandungan ni Gino. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga luha na tinanggihan niya sa buong buhay niya, sa wakas, ay bumagsak ng walang paalam. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya sa balat ang eksaktong bigat ng kanyang nagawa. Hindi lamang isang babae ang nakakulong, kundi isang buong pamilya ang ninakaw. Nang matanggap niya ang mensahe na si Gino ay sobrang sama ang kalagayan at gustong silang makita,
Nagtagal si Maria bago sumagot. Sa huli, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, upang tapusin ang isang kabanata. Ang tatlo na'y pumasok sa tahimik na silid ng mansyon. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay pumuno sa hangin. Ang mga kortina na bahagyang bukas ay nagpapadoos-dos ng maputlang ilaw sa loob. Payat si Gino, mas maliit kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tumating kayo. Bulong niya sa pagitan ng pag-ubo. Iyon lang ang gusto ko. Tahimik sina Diyos at Gabriel. Wakbang pasulong si Maria. Gusto niyo akong bumalik dito na wasak, sabi niya nang walang kahirapan, ngunit walang pagpapagaan. Pumalik ako ng buo, hindi dahil sa inyo, sa kabila ng inyo. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit ang kanyang boses ay bumagsak. Marahil ay walang sapat na salita. Umugot ng malalim na hininga si Maria. Hindi ko ibinapangako na patatawarin ko kayo. Ito ay sa pagitan ko at ng Diyos. Ngunit ipinapangako ko ang isang bagay. Hindi na kayo ang magdidikta sa buhay ko. Lumingon siya. Tiningnan ang kanyang dalawang anak. Halika. At sabay silang umalis. Nanatili si Gino doon. Nakatingin sa pintuan na sumasara na may malinaw na pakiramdam na sa unang pagkakataon ay talaga siyang nag-iisa. Ilang araw pagkatapos, sa halip na pumunta sa libing, sina Maria, Diyos, at Gabriel ay pumunta sa sementeryo upang bisitahin ang nicho ni Juan. Makulimlim ang kalangitan, ngunit isang silahis ng liwanag ang nakatakas sa pagitan ng mga ulap, bumabagsak ng diretsyo sa lapida. Dinala ni Diyos ang gitara. Dinala ni Gabriel ang isang drawing ng kanyang ina, na ngayon ay ginawa ng may matatag na mga guhit, walang mga borges ng alaala. Lumumod si Maria, ipinahid ang kanyang kamay sa litrato ni Junel. Nandito na sila. Juan, bulong niya. Matagal. Ngunit nakarating din tayo. Nagsimulang tugtugin ni Diyos ang melodya na isinulat ng kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Ang parehong umalingaw sa alaala ng magkakambal nang hindi nila nalalaman kung saan ito nanggaling. Inilagay ni Gabriel ang drawing na nakasandal sa bato sa tabi ng mga bulaklak. Nanatili silang tatlo, doon ng tahimik, pinapakinggan ang musika na umakyat sa hangin. Isang mahinang hangin ang dumaan, inangat ang buhok ni Maria at pinagalaw ang mga bulaklak. Sa isang sandali, nawala ang ingay ng lungsod. Tanging lang tunog lamang ng gitara, ng kanilang paghinga, at ng dahon ng papel ng drawing na nanginginig sa hangin, na parang sa wakas ay nagpapaalam na ang nakaraan. Tiningnan ni Maria ang kanyang mga anak. Tiningnan din nila siya, at sa tingin na yon na nagpalitan sa pagitan ng tatlo, malinaw na nakita kung ano ang sinira ng kapangyarihan ibinalik ng panahon. Kahit pa sumakit,